barangay si Chico Judge Javier R.J. Echeverry at anak ng kasalukuyang alkalde ng Caloocan City na si Attorney Enrico Recop Echeverry. Nagtapos ng AD Philosophy sa San Beda College at ngayon ay 4th year law student sa San Sebastian College, Manila. Si RJ ay 3 ulit na naging barangay chairman sa Caloocan. Aktibo si RJ sa pakikipaglaban ng mga karapatan at benepisyo ng mga barangay na naging daan upang sumentro ang kanyang programa para sa kapakinabangan ng mga opisyal ng komunidad. Ang haharap sa issue ng bayan, si Councilor R.J. Echeverry na tumatakbong alkalde para sa Caloocan City. Councilor R.J., maraming salamat sa pagpunta niyo. Yes, good afternoon. Thank you for inviting me also. Okay, linawin lang natin kanina dahil dun sa pag-teaser natin, Attorney R.J. Oo, hindi pa naman ganap na attorney, di ba? Tapos na kayo sa law studies, no? Bar lang ako lang. Bar lang. Kailan pa kayo magpo-bar next year? I was supposed to be This year, dapat 2 years ago, kaya lang kailangan na maghanda sa election. Pinuspone niyo mo. Postpone muna. Ano ba ang nagtulak sa'yo na kumuha ng abogasyo? Well, for one, we're a family of lawyers rin naman. Ang aking amay, Pero abogado. nasa seminaryo ka daw. Nagaling po ako sa seminaryo sa Albig's of Mary Immaculate, that's in Cotabato City. Philosophy rin naman mo ang kinukuha naman namin doon, just in case hindi ka pumasok ng seminaryo. Pwede ka rin mag-abogado. Philosophy. Pero talagang interest mo na maging abogado kahit na nasa seminaryo? Ever since. Kahit naman siguro pagpari na ako noon, I still take up law. Yung pagiging parit abogasya, pwede rin naman sa seminaryo. Si Father Joaquin Diaz. Alam mo, ang marami siguro din nagsasabi na pag kumuha ka ng abogasya, dapat ikaw na yung masasabing mas may kaalaman kung ano yung wasto at hindi wasto. Sa Caloocan, kunwari, paano mo magagamit yung pagiging abogado mo, pag naging ganap ka ng abogado, para itama yung mga hindi wasto? Well, yung pagiging abogado naman may kaalaman lang naman sa batas. At ang batas naman, alam naman po natin, sa pamamagitan ng Kongreso, nababago rin po yan. At the same time, ang mahalaga lang naman po yung nasa konstitusyon, na kung saan malinaw naman nakalagay po doon ang mga karapatang pantao, gaya ng Bill of Rights. Pero sa Caloocan naman po, nakikita ko naman po, yung pagiging barangay captain ko po ang mas makakatulong. Dahil being a barangay captain at that, mas alam po kung ano yung nakagista ng tao, pangangailangan ng tao, at yung pangangailangan ng kapwa barangay captain ko sa buong Caloocan. Well, sa ngayon, ang mga makakalaban mo, si Congressman Oka Malapita, at si, Mayor Boy Asisio. Boy Asisio. Okay. Ano sa tingin mo laban? Gaano kahigpit ba ngayon? I don't want to say kung ano ko, sino lamang, mas lamang ko, kung anong status ko. Gusto ko lang mag-focus sa aking kampanya and let's see. Dahil sa pagbaba ko naman sa House campaign, nararamdaman ko naman at mainit ang aming pagtanggap. At the same time, hindi naman kami namumura ng tao kasi marami rin kami mga proyekto na nagawa sa bawat barangay. Okay. Mamaya may pakikita kaming larawan na proyekto mo raw eh. Oo, pero yung pagkakapaskel dun sa karatula ng proyekto, medyo may konting sabihin na natin pagtatakhan, di ba? Parang medyo merong kakaiba dun sa pagkakapaskel. Mamaya papakita namin sa iyo. Anyway, dun sa mga, siguro, sabi na nga natin, mga makakalaban po ninyo sa pagka-alkalde, masasabi natin yun ang mga matagal na talagang nasa politika, no? Although, pangalan Echeverry, siyempre, sabi mo hindi naman pwedeng basta-basta lang, di ba? Pag ikaw ay kinumpara naman sa kanila, yung mga mas veterano, sabihin nila, dito ka lang Hindi naman po. Dahil 7 na taon na rin po akong konsyal at national president ng barangay. Sila, wala pa rin silang karanasan how to manage an organization as big as the National League of Barangays. And secondly, ang alam lang naman po nila is moral legislation. Ako, being the president of the barangay in Caloocan, I am attuned with what's happening in Caloocan at kung anong pangangailangan ng bawat barangay. At the same time, in terms of managing not only Caloocan, but the whole country as well, yung pangangailangan po ng bawat barangay, hindi lang sa Caloocan, kundi sa buong Pilipinas, ang tinutugunan rin po natin. Ngayon, kung sa bagito, I would want to question even Bam Aquino is also my classmate in law. Kung bakit siya nasa larangan at magandang showing niya sa survey. He's not that experienced, but he's good in terms of his programs. Maganda rin po ang kanyang layunin. All I'm saying is,
May karanasan na po tayo sa paglilingkod sa Caloocan kasama ng ating Pulong Luzon. Let me remind the city, let me remind the viewers na kaya gumanda rin po ang panunungkulan ng Echeverria administration dahil ang mayor kakampi ang barangay. It's a hand-in-hand working relationship between the mayor and the barangay. Dahil po tayo naging pangulo ng barangay, mas mabilis ang implementation ng lahat ng programa sa pamamagitan. Pero alam mo, RJ, dun, siguro napanood mo yung kampanya serye, di ba? Ng ABS-CBN. Actually, inanyayahan nga kayo ng kampanya serye, pero mabuti na lang, dito kayo tumalong. Ang sinasabi ni Oka, malapitan dun sa interview ni Linda Humilla, parang ano ba ikinaganda ng Caloocan sa katagal-tagalang namumuno ang isang Echeverria? Ito ba sabi niya? Hindi wala nga kaming 3-star o 4-star hotel, pero motel, marami. Ibig sabihin nun, parang hindi daw masyadong umunlad sa ilalim ng Echeverria. Ano masasabi? Of course not. Let me remind everybody that Caloocan was made as a resettlement area for Metro Manila in preparation for Quezon City and Manila. The whole Metro Manila squatters area dinala po sa Caloocan North area. Yun po yung bagong sila. Na kung saan ang national government hindi naglagay ng state hospital at state university. Panahon po namin for the past 9 years, ang mga inuna po namin puro infrastruktura na hinihingi po ng mamamayan, na dinidinay ni Oka Malapitan na ginagawa po namin. Kahit pumunta ko kayo ng bagong silang o Kamarin, everybody will agree na ibang itsura ng Caloocan North sa panahon ng nakaraang administrasyon at sa panahon namin. Plus the fact, Caloocan is third to the largest city in the country. At ang budget lang po namin is 3 billion compared to Quezon City and Manila, which has 10 billion and 8 billion in its budget. Now, let me remind everybody, bakit ito ganun kababa lang? Kapa, gawin mo resettlement area ng buong Metro Manila, Caloocan, without any income coming in, how will you serve the city? At aside from that, despite of that, marami pa rin naman nagawa dahil tumaas ang tax income namin at the same time, mas marami nagawang proyekto. Kahit pumunta ko kayo sa Caloocan North, na tinatawag po namin, marami ng improvement, kaya marami ng bangko pumasok at businesses na pasok. Pero alam mo, Tage, yung sinasabi din ni RJ, parang para sa akin ikaw mismo yung ama ng lungsod maghihinanakit ka nga naman dahil sinasabi, bakit hindi nyo tinatampak lahat ng mga ayaw ninyo, di ba? Meron ka bang ganung pananaw na parang sana next time na mag-relocate ng mga informal siya, tawagin, huwag nang dalit sa Actually, nasaturate na yung point na pwede na sila magdala. No? Kaya ang lagayan na ng mga illegal settlers are in Bulacan, Laguna, and Cavite. Caloocan kasi, yun po yung Tala Estate na tinatawag, na kung saan doon Tala Reposorium. Yun yung pinakamalaking national housing project sa buong Pilipinas. Kaya nga ang GK, ang Gawad Kalina, doon may pinakamalaking project. So what I'm saying, problema ng national government, pinasa sa local government with meager funds. But in spite of that, we did our best. Kaya na sana makita yung improvement ng Caloocan since the time of Mayor Malonzo hanggang sa panahon po namin. Okay, may mga tanong tayo mula sa ating mga viewers mula sa Twitter. Ito, tanong ni Ian Muchier. Okay, talagang creative sa mga pangalan. Hanggang kailan niyo po balak sakupin ang Caloocan? Kailan po kayo mananawa? Very creative din yung tanong niya sa related to political dynasties. First time ko nakita ito, hindi ko kasi mo na. Pero anyway, RJ, anong masasabi nyo lang? Hanggang kailan sa tingin nyo kailangan kayo ng Caloocan sa inyong mga programa? For one thing, it's so unfair to say na sakupin o... No, we are submitting ourselves to a process na kung gusto na kami, iboto nyo kami. Kung magandang performance namin, natuwa kayo, iboto nyo. Kung hindi. But as I've said, kaya nga po I urge Congress to pass the bill on anti-dynasty law. As long as Congress is not passing that law, you will also be violating my right to run for any position for that matter. And define what is political dynasty. Pangalawa, kung maaari po sana, we decided under the Liberal Party naman. It's a party decision naman kung sinong dapat patakboy o hindi. Ngayon, kung nararapat naman o hindi nararapat, nasa tao pa rin po ang decision. Okay. Kanina nabanggit ko, meron tayong ipapakitang larawan ng isang public works project na ipinangalan sa inyo. Ito ata ay isang project sa drainage. Makikita natin. Road drainage improvement. A reform project of itong katakataka, RJ. Opo. Bakit meron mayor na yung titulo doon? Hindi. Kung makikita nyo, may mayor ako na maliit doon. Yung maliit
yun na sa amin, may record na, ayun, parang cliche lang na pinatay. Well, hindi naman po kami gumawa, it's more of our supporters. Okay. Pero may mayor ay pagpundo. Pero, So yung car, meron maliit na record. May maliit. Read the fine print na. Refine print. Kasi meron din, yung kumbaga sa ama mo, initial din na Recom, J. Echeverry. Pero by the way, remember, I'm also part of the council. Okay. And whatever projects that the mayor did is also our contribution as well. Oh, sige. So being a part of the council and part of the barangay, okay lang naman siguro. Okay. Hindi, kasi marami ding siyempre nagulat. Pero by the way, binuro na po yan. Binura And na when the time, saan ba yun? sa 175 po kami. Binuro na po yan when as yung nagpirmahan po kami ng agreement that once the election starts, we followed all. Alam mo, yung nandito din si Congressman Oka, no? Siyempre, yung panic niya, nakuha na natin. Siyempre, yung panic naman ninyo. I'm very thankful for that. Mahalaga din naman. Yung una pa lang, sabi niya, alam mo yung money politics, yan ang pinaka, kumbaga, yung umiiral daw ngayon sa Caloocan. Dahil daw, parang, pagpasabi niya, nagkakabilihan ng boto, nagkakabigayan. Ano masasabi niyo? It's so unfair to say that. Let me remind you, kung babatukan niya po ako ng ganong statement, when we ran, laban kami ng congressman noon, pwede ko sabihin, ginawa niya rin naman po yun laban sa akin. What am I saying? Walang ganon na labanan. Kung titingnan nyo, kung mapapatunayan nyo, you file it in Comelec, and then let's see, let's give us due process. Para i-mind condition mo ang tao na mananalo po ako dahil sa pagbili ng boto, napaka-unfair po sa botante ng Caloocan. But vice versa at the same time, of course. Wala naman syempre gano'n na kumaga, wala naman kayong pinalibigay na say, Of course not. na mga Whatever within the law, within the ambits of the law, what we have to follow. Otherwise, mali-disqualify to the law. Oo, kasi ang dami-dami nakakapansin yung mga kandidato namimigay ng cellphone, namimigay ng kumisa mga gift check, Loan. mga loan. Well, I challenge you. Ipakita nyo. Well, siya nga, may kaso pa nga siya sa tuwa Cash ngayon counters. ng yung DSW check ng Pangulong Noynoy na 3,000, imbis na ibigay sa tao, binawasan pa niya ng 2,600. Binigay lang dun sa tao, 400 pesos. Ngayon, nagreklamo yung siyam na tao sa bagong baryo. Affidavit po yun. Pag nagsinungaling yung mga tao yun, perjury kalalabasan ng siyam na tao nagreklamo laban sa kanya. So, ano po sinasabi ko? Totoo yung mga sinasabi ng siyam na tao yun. Okay. Uy, may perjury na hindi pa pasado sa barya. Ano pinag-aralan natin? Of course. Anyway, Kuya RJ ang tawag sa'yo, di ba? Kuya RJ. Kuya Pangulong RJ. Actually, yung sabi nga natin, basta naging kuya ka na, di ba? Ibig sabihin, malapit na yung mga tao. So, good luck, RJ, sa inyong kampanya. Thank you very much for giving me this opportunity. Maraming salamat. Also, here I sign. Okay. Maraming salamat. Alright. Mga kabarkada.